Noong unang bahagi ng Mayo 2022 sa isang sirang kalsada malapit sa baryo ng Sturi Soltiv sa rehiyon ng Kharkiv ng Ukraine, pumusad ang hanay ng Russian armor na pinangungunahan ng isa sa pinaka-advanced na tangke sa mundo, ang T-72M. Ito ang pride ng Moscow, makabagong pangunahing tangke sa labanan na may bagong toreta, isang digital na sistema ng kontrol sa putok at mga patom ng reactive armor na nakabolt sa buong katawan nito. Idiniklara ng state media ng Rusya na hindi ito kayang galawin at direktang panlaban sa armor ng kanluran. Pero ang mga mandirigma ng depensa ng Ukraine, karamihan sa kanila ay hindi man lang mga profesional na sundalo. Mukhang hindi nila natanggap ang abisong yon. Sa isang iglap na atake na kung kumurap ka ay hindi mo makikita, ang T-72M ay naiwan bilang isang nagliliyab na wasak na tangke salamat sa sandata na metal na tubo lang, halos 1 metrong haba, na nagpapaputok ng hindi ginagabayan na bala na nagkakahalaga ng $3,000 kada putok at batay sa disenyo na unang ginamit noong 1948. Ito ang gawa sa Sweden na Carl Gustaf recoilless rifle na kilala sa US bilang M3, Multi-Role Anti-Armor Anti-Personnel Weapon System o MORS-W. Tingnan natin kung paano ang 80 taong gulang na recoilless rifle ay patuloy na sumisira sa pinakamahuhusay na armor ng Russia at dahan-dahang binabago ang doktrina ng makabagong digmaan. Ngayon, bahagi lang ng pabago-bagong sitwasyon ng rifle nang mangyari ang mahalagang putok. Ayon sa isang post sa X ng Ministry ng Depensa ng Ukraine, inihiwalay ng tropa ng teritorial na depensa ang impanteryang nag-e-escort sa tangke gamit ang putok ng machine gun. Tinamaan ang sasakyan gamit ang RPG-7 na parang nabara ang toreta nito. Dun lang natapos ng Carl Gustaf ang trabaho. Napansin ng mga eksperto na maaaring ang pagsabog ng sariling bala ng tangke ang naging mapagpasyang dago. May open source na ulat na nagsabing posibleng sinira ng mga Ruso ang tangke para hindi makuha ng kalaban. Kahit ano paman, ang mga Ukranyano ay labis na natuwa sa naging resulta, kaya isinama nila ang pasasalamat sa kanilang post para kay Haring Carl XVI Gustav ng Sweden at sa kanyang mga kababayan para sa sandata. Pag-isipan mo, ito, ginamit ng Ukraine ang murang tubong parang basuka ng Sweden na pinapaputok mula sa balikat para pabagsakin ang isa sa pinakamahal na mga tangke ng Russia. Sa katunayan, makalipas lang ang ilang araw, iniulat na may isa pang T-72M na nawasak sa parehong paraan malapit sa parehong bayan. Kung lalayo tayo sa iisang sagupaang yon, lalo lang luminaw ang pattern. Sa takbo ng digmaan, ang mga open source tracker gaya on Oryx Project ay nakadokumento ng higit 150 T-72M na nawala gamit ang mga larawan hanggang Hulyo 2026 kasama ng libu-libong lumang tangke ng Russia. At kahit walang iisang sandata ang pwedeng mag-angkin ng bilang na yan, ang mga sistemang panlaban sa nakabaluting sasakyan na pinapaputok mula sa balikat na ibinigay sa Ukraine ay nasa sentro nito. Hindi komplikado ang doktrinang naging dahilan kung bakit naging nakamamatay ang mga ito, na siyang eksaktong dahilan kung bakit ito gumana. Sa halip na harapin ng direkta ang mga hanay ng nakabaluting sasakyan ng Rusya, naghiwa-hiwalay ang sundalong Ukrainyano sa maliliit na grupo at nag-abang sa mga makikipot na daanang hindi maiwasan ng mga nakabaluting sasakyan, mga hanay ng puno, mga tulay at makikitid na daang papasok sa mga bayan. Pinapasok nila ang sasakyan sa gitna bago umatake sa gilid o likod, kung saan mahina pati modernong tangke. Umalis sila agad bago dumating ang ganting putok. Ang Carl Gustav ay talagang ginawa para sa ganitong labanan dahil madalang mag-isa ang tangke sa daan dahil ang mga sundalo ay nagtatago sa likod nito. Ang launcher ay nagpapaputok ng high explosive anti-tank o heat round papunta sa sasakyan. Nagpapasabog ito ng fragmentation round na sumasabog sa mga sundalong naglalakad sa likod ng tangke. Isang sandata, dalawang uri ng target, ilang segundong pagitan lang. Ang pangunahing impormasyon ukol sa bisa ng mga sandatang ito ay galing sa mismong tropang Ukranyano sa labanan na ininterview ng mga medyang pangmilitar ng Ukraine. Kinuwento ng mga Ukranyanong tagaputok na 5 lang ang dala nilang bala, 4 ang dala ng assistant, 1 lang sa tagaputok. Sinasabi nila na karaniwan ng sapat ang 5 bala. Dahil ang ganito, katumpak na sandata ay hindi nangangailangan ng napakaraming bala. Kailangan lang ang tamang bala at ang disiplina na maghintay ng tamang pagkakataon para bumaril. Sinasabi nila na mas gusto nila ang simpleng mechanical kaysa sa optical kapag nasa gitna ng kaguluhan ng labanan. Dahil kailangang i-align ang optic at ang pag-aayos ay kumakain ng oras na wala sila. Pinag-uusapan nila ang drill ng 2 sundalo. May sundalong nakabalikat ang tubo, habang ang isa pa'y nagkakarga mula sa likod. Tungkol sa patakaran na bawal tumayo sa loob ng 2 metro sa likod kapag pinaputok ito. Delikado ang lumalabas sa likod ng recoilless na sandata. Maaring makapatay. Nabanggit ng mga Ukrainyano ang bigat na parang pahapyaw lang. Pero mas kahanga-hanga yon kaysa sa unang tingin. Ang M2. Carl Gustaf na maring ituring na orihinal at malawakang ginamit na modelo mula dekada 60 ay may bigat na 14.2 kilo. Ang sumunod dito, ang M3 na tila yon ang unang ipinadala sa Ukraine mula sa Canada, binawasan yon sa 10 kilo. Ang bagong disenyo na M4 ay may timbang na 6 tuldok, 6 kilo. Mas magaan ng isang katlo kaysa dati. Para maintindihan bakit gumagana ang sandatang ito, simulan natin sa mahalagang salitang madalas di nababanggit sa pangalan nito. Walang sipa. Kayang mabali ang balikat ng tao ng sipa ng kanyon.
kapag nagpaputok ito ng mabigat na bala. Pisika, hindi elektronika, ang gamit ng Carl Gustav dyan. Sa mismong pagpapaputok, ang maingat na tinantiyang bahagi ng propellant gas ay inilalabas sa likod ng tubo sa pamamagitan ng hugis kuno na nozzle. Ang pagsabog sa likod ay naglalabas ng kontrapuwersa na halos kansilahin ang momentum ng bala. Pinapapayagan nito ang sundalo na magdala ng parang kanyon na kayang buhatin at parang malakas lang na tulak ang nararamdaman tuwing nagpapaputok. Pero ang eleganting solusyon na yan ay may tactical na kapalit na maaring lalong maging mahalaga taon-taon. Ang pagsabog sa likod ay nagdudulot ng alikabok, apoy at mataas na presyon at lumili ka ito ng nakamamatay na danger zone direkta sa likod ng taga-baril sa isang larangan ng digmaan na lalong binabantayan ng mga drone at thermal camera. Ang backblast na yan ay parang ilaw na nagtuturo kung nasaan ang taga-baril, kaya sinasanay ang mga tauhan na magpaputok at lumipat agad ng pwesto. Ang prinsipyo ng walang recoil ang dahilan kung bakit posible ang sandatang ito at kung bakit ang pagkaligtas habang gamit ito ay nakasalalay sa mabilis na paggalaw. Ang ikalawang disenyo na nagtatangi sa Carl Gustav mula sa karamihan ng kaparehong klase ay ang tubo mismo ay may paikot na guhit. Ibig sabihin, may spiral na guhit ang baril na nagpapapaikot sa bala paglabas sa tubo. Pinatatag ito habang lumilipad, gaya ng pagpapatatag ng ikot sa hinagis na football o sa bala ng rifle. Taliwas ito sa tipikal na disenyo ng karamihan sa sandatang pangbalikat na karaang siglo. Kasama na ang basukan ng Amerika at Panzerschreck ng Alemanya at ang laganap na Sobyet na RPG na siyang tumama ng unang tama sa tangke noong 2022. Ang mga smoothbore na rocket launcher ay umaasa sa bala na may palikpik para patatagin at tamaan ang target. Kahit ang mga mas modernong bersyon ng anti-tank na sandata ay karaniwang gumagamit ng smoothbore na disenyo. Ginamit ng US ang M72 LAW na disposable rocket launcher sa loob ng mga dekada bago ipakilala ang AT-4, isa pang disposable na recoilless launcher na dimisenyo ng Sweden. Unti-unti nitong inako ang marami sa mas mabibigat na anti-armor na tungkulin habang nananatili pa rin ginagamit ang LAW. Pero ang umiikot na projectile pinagsaman sa recoilless system. Kaya mas maraming propellant ang dala ng bala. Ibig sabihin, ang Carl Gustav ay nakakakuha ng mas mataas na bilis at katumpakan sa malayong distansya. May mga paghahambing na nagpapakitang lumalabas ang mga projectile ng Carl Gustav sa bilis na ilang ulit na mas mataas kaysa sa rocket launcher. Sa praktika, ang Carl Gustav ay may katumpakan at saklaw na 600 hanggang 700 metro. Kayang tamaan ng bihasang tagaputok nang lampas pa ron ang malaking hindi gumagalaw na target. Doon pa lang lumalaki ng pagkakaiba at madalas naming tawagin ang makabagong launcher na itinatapon matapos gamitin. Hindi ito aksidente dahil karaniwan sa anti-armor design ang paggamit ng itinatapon na launcher para lumiit ang kagamitan at magamit ng infantry. Hindi lang ito para sa mas maliit na AT-4, pati sa mas malaking Anglo-Swedish NLA. Nakuha rin niya ang respeto dahil sa serbisyo niya sa digmaan. Sa Javelin lang, nagsisimula maging semi-reusable ang sistema. Ang Javelin ay single-use na missile na nakalagay na sa launch tube nito sa pabrika at ang buong kagamitang ito ay ikinakabit sa Command Launch Unit o CLU na ginagamit ng mismong tagaputok. Ang CLU ay may optika at guidance package para tukuyin ang target at pagkatapos, ang Javelin ang bahalang mag-target. Kaya pwedeng umatras ang tagaputok para sa fire and forget. Nakakamit ng Carl Gustav ang parehong kakayahang umangkop sa labanan sa ibang paraan. Sa halip na umasa sa guided missiles, pinagsasama nito ang reusable na launcher sa malawak na uri ng mga espesyal na bala. Kaugnay ito sa tinatayang $20,000 na presyo ng sandata depende sa kontrata at dahilan ng kahalagahan nito. Iyan ang presyo ng launcher. Pero ang bala ay nagkakahalaga mula $500 hanggang halos $3,000 at ito ay nakadepende sa mga espesipikasyon ng mga bala. Sa kabilang banda, ang Javelin CLU ay higit $100,000 ang halaga at ang halaga ng isang Javelin missile at tube assembly ay nasa pagitan ng $100,000 at $60,000 at $100,000 at $70,000. Sa madaling salita, sobra-sobra ang presyo ng Javelin. Kahit kailangan mong gumamit ng maraming Carl Gustav para pabagsakin ang isang tangke. Ito ang tunay na dahilan kung bakit mas tumagal ang Carl Gustav kaysa sa mga sandatang ipinalit dito. Ang koleksyon ng mga bala para sa 84mm Ripley na nakakagulat. At dito, mahalaga ang detalye. Laban sa armor, ang pangunahing ginagamit ay ang HEAT 551 at ang pinahusay nitong 551 C na variant, isang rocket-assisted anti-tank bala na epektibo hanggang 700 metro. Katulad ng nominal na abot ng rifle. Mas mahalaga, kayang tumagos ang bala sa halos 40 sentimetro ng bakal. Kung kalaban ay makabagong tangke na may reactive armor, pwedeng gumamit ang taga-baril ng tandem warhead HEAT 751 kung saan maliit na pampasabog ang nagpapasabog sa reactive armor. Binibibigyan nito ng daan ang shape charge para tumagos sa hull sa ilalim nito. Pinapapalas nito ang bala para tumagos ng mahigit 50 sentimetro ng armor
kahit may reactive plating pa. Para sa mga pangangailangan sa masikip na labanan sa lungsod, may bala rin para sa masisikip na espasyo. Ang Heat 6 na 155. Gumagamit ito ng saltwater countermass kaysa purong gas para mabawasan ang backblast. Kaya pwedeng gamitin ang sandata sa loob ng kwarto. Isang kakayahan na hindi kayang ibigay ng ordinaryong recoilless na sandata ng ligtas sa mga tauhan. Pinapayagan nitong kumilos na parang anti-tank sniper mula sa pwesto, sa loob o ibabaw ng karaniwang gusali. Ngayon, bukod sa armor, parang isang infantry support company na pinagsama-sama sa isang tubo ang pamilya ng mga bala nito. Ang HEDP 502 ay dual-purpose na bala na kayang basagin ang magaan na armor, brick at bunker. May fuse ito na pwedeng itakda ng gunner para sumabog agad sa tama o ilang saglit pagkatapos. Para sumabog sa loob ng pader. Ang ASM 500 ay espesyal na anti-structure na bala para pabagsakin ang gusali at fortification, habang ang MT 756 ay gumagamit ng tandem charge para mapasok ang pinatibay na posisyon at patayin ang mga nagtatago sa loob. Ang ADM 401 ay may mahigit 1,000 flechets para sa malapitang depensa kontra infanteryang nasa lantad na lugar. Ang He 441 ay nagpapasabog ng fragmentation hanggang 1 kilometro at pwedeng itakda para sumabog sa air sa ibabaw ng mga tropa sa trinsera. Ng pinakabagong development ay ang 441 o 448 na bala na inianunsyo noong 2022. Ipapadala ito sa buong mundo para sa mga gumagamit gaya ng sandatahang lakas ng US at mga kapitbahay ng Sweden sa NATO. May smoke rounds para matakpan ng galaw at illumination rounds para sa liwanag sa gabi. Sa dulo ng roadmap ng pag-unlad ay ang guided multi-purpose munition, isang laser-guided projectile na magkatuwang na binuo ng sub at Raytheon na ngakong tatama sa gumagalaw na target hanggang mga 2.5 kilometro. Itinutulak nito ang analog na sandatang ito tungo sa tunay na katumpakan at mas abot kaya ng presyo. Inaasahang abot sa halagang $80,000, halos kalahati ng presyo ng Javelin, habang napananatili ang halos parehong kakayahan sa pagbutas sa pamamagitan ng pagbibigay ng tumpak na paggabay sa pamamagitan ng pagtutok ng laser. Kaya ang Javelin ay pumapatay ng tangke at minsan ng mga pinatibay na posisyon. Ang Carl Gustav ang pinakamalapit sa isang pangkalahatang sagot na meron ang infantry. Ngayon, kung gusto mong makita pa ang iba pang pag-unlad ng mga sandata mula sa Sweden, US, o alin mang pangunahing kapangyarihang militar, mag-subscribe sa Military Show. Ipinapakita namin ang iba't ibang sandata at gamit nito sa aktual na labanan sa Ukraine at iba pang lugar. Balik tayo sa Carl Gustav. Mahalaga ring tandaan na kahit nasa versatility at kakayahan nitong magamit muli ang bisa ng sandata, may ilang limitasyon pa rin ito. Mahina na ang lumang heat rounds kontra sa makapal na composite at reactive armor sa harap ng isang modernong main battle tank. Kaya naman ang mga matagumpay na pag-atake sa Ukraine ay madalas nagmumula sa gilid, likuran, at itaas. At kung bakit may tandem rounds? Ang kakayahang yon na gumamit ng tila hindi tugmang mga bala at pagsamahin ito sa halos fire and forget na kakayahan, mabilis na reload, at kadalian ng paggamit ang dahilan kung bakit nanatiling mahalaga ang rifle sa loob ng 8 dekada ng pagbabago sa armor. Ito ang dahilan kung bakit ang Carl Gustav ay isa sa natitirang man portable na recoilless rifle na umiiral ngayon. Unang sinubukan ng Sweden ang shoulder-fired recoilless na sandata, isang 20mm anti-tank rifle noong unang bahagi ng dekada 40 ay naging isang babala. Ang disenyong ito ay ginawa lamang sa kaunting bilang at hindi kayang makagasgas sa baluti ng mga tangke noong huling bahagi ng digmaan. Ang aral dito, kahit kaya mong gumawa at panatilihin ang recoilless na anti-armor rifle, mas mahirap nang gawing nakakapatay ang mga bala. Hindi na sapat ang maliit na solidong bala para pabagsakin ang tangke mula sa harap. Kailangan mo na ngayon ng mas malaking shape charge na warhead. Kaya noong 1,146, pinalaki ng mga designer ang konsepto sa 84mm. Tamang laki para magdala ng shape charge. At noong 1,948, ang sandata ay pumasok na sa serbisyo ng Sweden. Simula noon, hindi ito naluma. Unang ginamit ito ng UN Forces ng Sweden sa Congo noong unang bahagi ng dekada 60. Sa digmaang Falklands noong 1982, ginamit ng British Royal Marines ang Carl Gustav para malubhang mapinsala ang corvette ng Argentina at nasira nila ang mga missile launcher nito. Ang M2 noong dekada 60 ay napalitan ng M3 noong dekada 70 at noong 2014 napalitan ito ng napakagaang M4. Gumamit ito ng mga titanium na bahagi at carbon fiber na konstruksyon para mabawasan ang bigat. Tumatagal ng libu-libong putok, habang ang barrel ng M2 ay tumatagal lang ng halos 500 putok. Ang barrel ng M4 ay tumatagal ng humigit kumulang 1,000 putok. Ang pinakamalinaw na sukatan ng lalim ng sandatang ito sa makabagong labanan ay dami ng gumagamit nito. Dati pambansang sandata ng Sweden, ngayon ay ginagamit na sa mahigit 40 bansa sa iba't ibang paraan. Ang Estados Unidos ay patunay na nalampasan ng disenyo ng Sweden ang sariling armas ng bansa
Kahit ito, ang pinakamalaking tagagawa ng armas sa mundo. Matagal nang tinangkilik ng mga espesyal na operatiba ng Amerika ang nare-reload na Carl Gustav. Ipinasok sa serbisyo ng regular na hukbo ang M3 noong 2014. Sa susunod na taon, layunin na magkaroon ng kahit isa sa bawat infantry platoon. Kasunod ang mas magaan na M4 na inilabas agad pagkatapos. Nagbago ang digmaan sa Ukraine ng negosyo. Naging dagsa ang mga order. Nilagdaan ng Poland ang tinawag ng SAB na pinakamalaki nitong kontrata sa laban ng panlupa kailanman noong 2024 na nagkakahalaga ng humigit kumulang $1.2 bilyong. Lahat ng ito ay napunta sa Carl Gustav na rifle, bala at pagsasanay. Kasunod ang Japan, Lithuania at mga bansang Baltic. Sa parehong taon, nagsimula ng magtayo ng pabrika ang SAB sa India, ang una nitong pag-aari at pinapatakbong pabrika sa labas ng Sweden. Hakbang para palawakin ang produksyon ng bala. Gumastos ang Sweden ng daan-daang milyong dolyar para palitan ng halos 500,000 bala na ipinadala sa Ukraine at mga kaalyado bilang kapalit ng donasyon nila. Hindi magagamit ang 80 taong gulang na sandata sa malaking antas. Kung hindi ito, kapaki-pakinabang. Dumako naman tayo sa mas bagong mga kaganapan sa listahan, ang nabanggit na bala na Hi-4 na 148 na ipinares sa isang fire control device na tinatawag na FCD. FCD 558. Sa sarili nito, ang He-448 ay isang mapaminsalang bala at kilala rin bilang He-441 sa US na nagpapakitang ito ay pinahusay mula sa mas lumang He-441 anti-personnel shell. Mayroon itong halos 4,000 tungsten pellets para sa mas siksik at mas nakamamatay na fragmentation at mas mabisang epekto laban sa mga kalabang may body armor. Ang pinagkaiba nito ay kaya nito makipag-ugnayan sa launcher kapag nailagay na sa chamber. Ang bala at ang nakapaligid na tubo nito ay naguulat ng sarili nilang temperatura ng propellant. Pagkatapos, ilalagay ng taga-baril ang distansya ng target at pipili kung diretsong tama o airburst. At isang maliit na ballistic computer ang nagkakalkula ng pinakamainam na pagputok. Nakikipag-ugnayan sa fuse gamit ang SAB Firebolt Data Protocol. Kapag pinagsama sa ganitong paraan, kaya raw tumama ang bala sa target na higit 1.5 kilometro ang layo at sumabog sa ibabaw ng trench o pader o isang pugad ng machine gun na nagpapaulan ng mga fragment pababa sa mga kalabang nagtatago sa likod ng panangga. Kaya ang luma at karaniwang reklamo sa Carl Gustav ay isa pa rin itong simpleng tubo. Diretso lang itong lumilipad papunta sa anumang nasa harap nito. Pero masasabi natin na ayos na yon sa pamamagitan ng engineering. Ang kakayahang ito laban sa trinsera ay nagbigay ng mga tiyora sa paggamit ng sandatang ito sa Ukraine noong 2026. Ang dalawang pinakamahirap na problema na kinakaharap ng mga sundalong Ukranyano ay ang mga kalabang tropa na nakabaon sa mga linya ng trinsera at mga armored na sasakyan na sumusulong sa bukas na lupa. Pareho silang eksaktong mga target na idinisin nyo para talunin ng programmable airburst round. Sayang lang ang isang hit round sa kanila at pinipilit ng direktang putok ang taga-baril na manatili sa lantad na linya ng paningin ng matagal. Isang sugal na maaari niyang matalo. Mas ligtas at ibang usapin ang airburst na sumasabog sa taas ng trinsera mula sa higit 1 kilometro ang layo. Maaring magsilbing pamalit sa artilyeriya laban sa magkakahiwalay na sundalo. Kaya kapag nakapwesto na ang sandata, ang He-4 na 148 at ang fire control device nito ay nagbibigay sa mga pangkat ng Ukraine ng dala-dala at tumpak na kakayahang kontra-impanterya na makabuluhang nagpapalawak sa kayang gawin ng isang anti-tank na koponan. Bunga ito ng disenyo ng sandata at labanan at hindi na kailangan pang magpalagay kung sino ang humiling nito. Pero may isa pang solusyon na mas lihim at mabagsik. Ikinuwento ni SAB na binuo ang He-448 dahil sa malapit na ugnayan at puna ng mga customer. Wikang palaging ginagamit sa sarili nitong materyales. Ang unang press release mula sa pahayag na yon ay lumabas noong Mayo 2022. Nagsimulang tumanggap ng bala ang sandatahang lakas ng Sweden noong Disyembre 2021. Huli na para sabihin, na-develop ang bala sa trinsera ng Ukraine. Gayunpaman, ang mas bagong Hi-758 ay talagang akma sa inanunsyo noong Mayo 2026. Ang Hi-758 ay isang tandem na anti-tank na bala at mahalaga. Ito ang pumalit sa Hi-751 na siyang kinilala sa mga pagwasak ng Carl Gustav sa mga RNA T-70M. Dito natatatos ang feedback loop bilang marketing phrase at nagiging konkretong bagay na pwedeng sundan. Pinatunayan ng Ukrainian crew ang Hi-751 laban sa Russian T-70. Nilagyan ng Contact 5 at Relic reactive armor ang mismong proteksyong ikinakabit ng Moscow sa pinakamahuhusay nitong mga tangke. Ginamit ng SAB ang mga resulta para maghanap ng bala na kayang talunin hindi lang ang isang Russian armor package, kundi lahat ng mga ito. Pero sa halip na mano-mano, dumamit ang mga inhinyero ng SAB ng machine learning sa higit 50,000 paunang disenyo. Naghahanap ng configuration na kayang talunin lahat ng kilalang Russian reactive armor. Ang kinalabasan ay isang paunang karga na hindi nagpapasimula ng pagsabog. Isang kargang nag-aalis ng reactive plating nang hindi ito pinapasabog. Gumagawa ng daan para sa pangunahing charge na kayang tumagos ng hanggang 70 cm ng armor. Tumagos ng hanggang 70 cm ng armor. Paalala, ang unang disenyo ay tumatagos hanggang 50 cm. Ayon sa balita, inamin ng SAB na ang naging performance ng Carl Gustav sa Ukraine ay nakaapekto sa pagdevelop ng bagong bala. Iyan ang siklo ng pagdevelop na ginagamit ng Sweden.
na gamit ng Sweden. Nagpaputok ng bala ng Carl Gustaf ang Ukrainian na tagaputok sa isang tangke ng Russia. Ang Ukrainian na tagaputok sa tangke ng Russia, nagiging datos ang reactive armor ng tangking yon at ng mga tangking nakaligtas. Ang datos ay nagiging simulasyon sa Sweden. Sa mas malawak na pananaw, ang Carl Gustaf ay maliit na bahagi lang ng malaking pagbabago. Ang Sweden ay naging isa sa mga tagapagtustos ng armas na hindi na kayang mawala ng kanluraning mundo. Ngayon, ine-export nito ang fighter equipment law at mga sandatang kontra-armadura na AT-4. Ang Carl Gustaf simula 2026 pati mga sistemang nagbabantay sa kalangitan. Ang pinakahuling pangyayari ay noong Hulyo 2026 nang ianunsyo ng NATO sa Ankara Summit ang pagsisimula ng negosasyon para palitan ang kanilang mga AWACS radar plane na gamit mula pa noong Cold War ang tumatanda ng mata ng alyansa sa himpapawid. Nanalo ang Global Eye ng Saab, isang surveillance aircraft na batay sa isang business jet na mas pinili kaysa sa Boeing E-7 Wedgetail. Sa kasunduang, nagkakahalaga ng hanggang 4.5 bilyong dolyar para sa hanggang 10 eroplano. Sinusuportahan ng 11 estado. Pinili ng pamunuan ng NATO ang mga eroplanong Sueco dahil ginawa ang mga ito para sa mga banta ngayon. Mga grupo ng drone at mga cruise missile. Iniharap ang pagpili bilang bahagi ng lalong tumitibay na pasya ng Europa na buuin ang sarili nitong basing industrial. Sa halip na umasa sa kung ano ang pinaniniwalaan nila ngayon, ay hindi mahula ang pamahalaan ng Amerika at ang patakarang panlabas nito. Bumabalik tayo sa simula kung saan nabanggit na hindi lang si Carl Gustaf ang responsable sa pagwasak ng T-70M. Lumalaki ang papel ng maliliit na reconnaissance drone sa paghahanap ng target. Nagpapalipad-lipad sa itaas ng hanay ng mga puno para makita ang mga nakahukay na pwest o sasakyan na hindi kailanman makikita ng ground team mula sa likod ng taguan. Pagkatapos, sinisinyasan ng drone crew ang anti-armor crew na pumutok ng isang eksaktong itinutok na bala. Sa ganoong paghahati ng trabaho, ang pagtutulungan ay sinusulit ang lakas ng bawat isa. Mas mura at madaling palitan ang drone para pagmamanman. Habang ang tubong, panglunsad naman ang may mas malaking lakas ng putok, pero mas mahal. Ang programmable airburst round tulad ng HE-4 na 148 ay mas mapanganib dahil natutukoy ng drone ang eksaktong lokasyon ng kalaban at maaring itakda ng taga-baril na sumabog ang bala sa ibabaw nila. Kaya kahit ilang dekada na ang konsepto sa likod ng sandatang ito, maaring pinapahaba ng drone ang buhay nito sa halip na palitan at tinutulungan nilang punan ang kakulangan ng isa't isa. Pero ang Carl Gustaf lang ay hindi ang tanging dahilan kung bakit sunod-sunod na nawawalan ng mga tangke ang Russia. Makikita mo sa video kung gaano kalaki ang pinsala at kung bakit hindi sapat ang mga pamalit. Para matuto pa, mag-subscribe sa Military Show. I-on ang notifications at magkita tayo sa susunod.